tama ka Sangbahay na ang mahimbing na tulog hindi lang para sa ating utak at energy, kundi para din sa ating bladder. Kaya po ngayong umaga ay hihimayin natin ang koneksyon ng sleep sa kalusugan ng ating pantog with our favorite urologist, Dr. Joseph Lee! Good morning, Doc Joseph! Doc Joseph! Nakatulog ka ba, Doc? Ganyan. Wala kayong magagawa. Huwebes na naman. Yes. Isinin lahat ang mga natutulog na pantog. Yan, ikaw nagsabi niyan eh. Tulog yung pantog? Tulog ang pantog. Bakit? Kala mo hindi natutulog ang Kaya pantog? nakakatulog pala yun, Doc? Ikaw, napupulot Parang laing ka? gising eh. Ay, hindi pwede. No. Kailangan natutulog ang pantog. Okay, bakit ganun? Bakit? Yun ang sinasabi natin, kagaya ng napag-usapan ninyo kanina sa guest, di ba? Our system normally has a circadian rhythm. When you say circadian rhythm, nasabi rin ni Chef, oo, kasi mga sasabihin, nasabi na nila. Diba? You should sleep 6 to 8 hours. Yeah. So, the bladder, yung pantog, has to rest 6 to 8 hours. Okay. Oh. Pahinga din siya, no? Kasi, meron tayong elemento sa katawan, yung sinasabi nating vasopressin. The vasopressin is a very, very important hormones na it is stimulating the bladder to rest and the muscles, the detrusor muscles, the bladder muscles, and the brain to tell you that we need to rest and the kidney should not cease function. Hindi ibig sabihin tumigil ang function, but mag-lay low. Okay. Pag mag-lay low ang kidney, there is less of a production of water. Okay. Diba? Ibig sabihin po kapag lagi kang naiihi sa gitna ng tulog mo, yung magigising ka, tapos parang maiihi ka, may problema. Yes, oo. You call that nocturnal polyuria. Okay. Diba? Ibig sabihin, yung kagaya na sinabi ko, the vasopressin helps us to regulate and make the pantog rest, expand, but there is a lower pressure in the bladder. So, ang pantog natin ay may pressure din. Diba? You call that intravesical pressure. Pag mataas ang pressure, mabilis ang contraction ng pantog, lalabas ang Yes. Diba? Normal yan eh. Yeah. Diba? Now, since na-regulate ng hormones natin na vasopressin and telling the brain and telling the kidney, relax lang. Diba sa inyong kabataan? Chill. Chill lang. Hindi ibig sabihin ng chill, it will cease to function. Ibig sabihin slowing down. Slowing down in our system means regeneration, rechanneling, recalculation. May ganun palang ginagawa yung Naisip ko katawan lang na. bigla. Oo, parang ganyan. Doc, sa mga pasyente niyo po na nakakaranas nga ng nocturia, ano yung mga symptoms or ano effect sa kanila dahil may nocturia sila? Oo, yun ang sinasabi natin, no? So, yun ang yung kanina sinabi ko, that is the normal process. So, your bladder has to rest 6 to 8 hours to sleep. Then your bladder will expand. E-expand siya, parang nag-expand lang siya, pero mababa ang presyon. So, ibig sabihin, yung mga dapat na yung mga trickles ng ihi na na-form ng kidney, bababa at mai-store for the meantime na hindi ilalabas. Now, kung may problema, kagaya na banggit mo, ikaw, you will have nocturnal polyuria. When you say nocturnal polyuria, 12 midnight up to 5 a.m., iihi ka ng iihi. Balik-balik? Frequency and urgency incontinence. Ibig sabihin, na-overcome mo yung dapat na circadian rhythm. Ngayon, ang pantog mo, ino-overwork mo. Diba? Now, Kasi kung dapat nagpapahinga siya. Yeah, nagpapahinga siya. During this time, nagpapahinga siya. Kasi pagising niya, it has to wake up Work na naman. and do its function. Tataas ulit yung pressure. Now, kagaya minsan sinasabi natin, mali ba pagising mo, hindi ka nag-void, umihi. From 12 midnight to 5, gigising ka ng 6 or 7. Oo. Minsan concentrated ng ihi, di ba? Kasi there is a lower function, so more or less yung ihi concentration is higher. It doesn't mean na meron kang karamdaman. Because Normal. nga yung function medyo napabagal, 'di ba? So ganun 'yon unless meron kang metabolic problems, okay? Now,
Ano ba ang simptomas mararamo? It's more of frequency, pag-ihi, urgency, gising ka ng gising. Talagang unless you have gising-gising. overactive bladder, yung napag-usapan OA. natin, incontinence, 'di ba? Napag-usapan kanina ng guest nyo, yung obstructive sleep apnea, wherein there is difficulty of breathing, and there seems to be a chest pain, parang sumasakit ang Dibdib. puso mo, then your anti-diuretic peptide from the heart triggers the heart na parang maraming tubig na Alo. accumulate, nagkakaroon ng cardiac edema. Alo. So ngayon ang gagawin, ilalabas niya. Ah. It's a feedback mechanism. Okay. Parang sabihin, parang hindi malunod ang puso mo. Kasi pero difficulty of breathing parang bakala niya yung puso. Then we have to eliminate water na hindi naman talaga overflowing. Okay. So ngayon, ma-pressure yung kidney Na to mag-work. Ala. Alam mo yon? Kaya yung mga may apnea or sleep apnea, may insomnia, kailangan mag-sipap. yes. Kanina nakita ko yung parang machine. Oo. Lalo na yung mga nag-i-snore, yung hilik ng hilik. Because you can have the vocal cords and not stable. Kaya, Diba? So kala mo nag-snore ka, masaya. Oo nga. Hindi. The higher the snore, the more apnea you will have. So you have to control it by doing yung mga sleep therapy and everything. Anyway, the others will be what? Pag hindi mo pinares ang bladder, you can have a series of inflammation. Ayun na nga. That, and the risk of your bladder uncontrollably na nagko-contract, nagre-relax, nagko-contract. Alam mo, at the end of the day, sasabihin ng pantog mo, ano bang gusto mo? Pagod na. Oo nga. Pagod na Gulo ako. mo, Kasi hindi ako nakakapahinga. So there is a resting time for the bladder. Ano nangyayari pag rest? Kagaya, uulitin ko, your retrusor muscles, yung sphincter muscle mo, nagre-rest. Diba? So kapag po ba may mga ganito, like for example, yung kidney, dahil hindi siya napapahinga, ihi siya ng ihi yung ikaw sa gabi, mas prone ka ba sa pagkakaroon ng infection kapag yung kidney natin overwork? No, you overwork the kidney, and if you have an impending inflammation or infection, it is prone to injury. Kasi hirap yung organ mo di ba? So kung may bacterial ka na, may namumuong bacteria, mas madali niyang kalabanan. Di ba? Kasi walang defense 'Di ba? Kaya sleep is very, very important. 'Di ba? Sabi nga nila, can you take a nap to replace a long hole of Bawi na lang, bawi. sleep is talagang dire-diretso because yung REM mo has to go down. Yeah. 'Di ba? And how do you get a good sleep, 'di ba? Dark room, no devices, Effective talaga quiet, yun. 'di ba? Good smell kung gusto mo. Yes. Sleep. Nakakatulong yun nga. Bring down the curtains. Kasi paano? Mag-sleep tayo, lalo ng kabataan. Laro na laro. Kaka-cellphone nyo yan. Yes, oo. Pero ano ba magandang mga gawin na baguhin na habit para na nga hindi nga magtuloy-tuloy yung ganitong klaseng condition, lalo na yung gabi-gabi. Yes. Sa gabi, lagi ihi ng ihi. Meron ba sila pwedeng magawa? Tama ka dyan. Una, pag walang medical problem, when I say medical Yes. problem, natin. First, regulate your drinking water. So, pag tutulog ka na, mga 7 p.m. pataas, huwag ka na inom ng tubig. okay. Iihi ka yun Di ba? Anong sabi ko? Pag normal ang bladder mo, normal ang kidney mo, when you drink a lot of water, i-expel niya yan, di ba? It will slow its function, but later on, punong-puno na yung Oo nga. pantog. Ihi ka pa rin. Yeah. Second, so yung mga caffeine, Ay, kape, alcohol, Yung mga and ibang others tea. should not be should not be taken during the hours of immediate sleep. Ibig sabihin, hours of immediate sleep, malapit na matulog, 7, 8 p.m., inom ka pa rin. Okay. So, pwedeng maging triggering diuretic yun. When you say diuretic, iihi ka. Okay. Then third is pag may medical problems ka, diabetes, patients who take medications, patients who have stroke kasi walang control, yung mga nabanggit natin before, OAB, overactive bladder, mga incontinence, urgent incontinence, mga ganon. Doon kasi,
you have to take your medicine. Okay. Medicine in a sense na to regulate the bladder. Tama. Kasi kokontrol mo yung bladder ngayon, Joshua and Celine, parang, tutulog na tayo, meme na tayo, inom tayo yung gamot. Diba? Kanina yung dalawang minention natin, normal na para sa individual. walang sakit. Diba? Ito, may sakit, anong gagawin? You drink your medicine. Yeah. Because when you drink your medicine, your bladder will be rested and you get a good sleep, wala kang problema waking up 12 midnight to 5 a.m. Alright. Dok, meron akong question lang. Mas common po ba yung polyuria sa mga senior citizens na? Kasi yung lola ko... Ay, yung po sakit naman. Ay, sorry, Dok. Hindi po kayo mukhang senior eh. sige. Pero yung lola ko kasi, talaga siya nang in the middle of the night. Okay. Normal ba yun sa kanila? Tama yung tanong mo. What I'm saying, polyuria kasi is frequency. Ang tanong natin kasi, Celine, is it aging? Yes, pwede. Is it medical problem? Pag sinabi medical problem, diabetes pa siya, hypertensive, umiinom ng Pwede gamot, rin. check, pwede yon. So pag kagaya sabi mo, lola mo, or anybody else, Yes. check age, check medicine. 3, Marami Anong palang three? factors. you have your bladder aging. Sinasabi, tumatanda ang pantog. Hindi pwedeng tumatanda ka, yung pantog hindi sumasabay sa'yo. There is no way like that. So there is aging bladder. So anong mangyayari pag aging bladder? Your muscle also age. Mahina. Yung muscle mo, totoo yan, di ba? Tingnan mo yung mga bodybuilder. Ang laki-laki ng biceps. Pag tanda nila, hindi sila nagtitraining. Di ba, nag-atrophy yung Yes. nagiging Lumiliit. yung mahina. hindi lang maliit parang nagsasag. Di ba? Makikita mo. So the same thing. Your Okay. bladder tends to weaken. Then, if you have a very strong external force, ano yung sinasabi external force? Yung mga ginagawa, hindi natutulog. You don't let the bladder rest. You drink a lot of coffee, matanda Ay, na oo coffee. nga. Patong-patong na yan. You exacerbate the problems of the Okay. bladder, urinating and Magandang tips overdoing. yan, Dok. Diba? At para sa mga nakakaranas ng ganitong problema, Dok, saan ba sila pwedeng pumunta para makapakonsulta? Alam na alam mo yan, Joshua. Talaga si Doc Diba? naman. Punta na tayo kay Doc Ikaw Joseph na. sa Sige. Rejuvenative and Aesthetic Wellness Center located at 1 Asia Business Center, Block 2A, Lot 26, Binyan, Laguna. Diba, Celine? Kaya lagi ko sinano sa kanya kasi kabisado niya. Kayo, lagi niyong pinupuntahan. Oo, kaya sa mga kasangbahay natin na merong problema, punta na lang kayo dyan sa ating Rejuvenative Center kay Dr. Joseph Lee. Kaya maraming salamat po, Dr. Joseph, sa pagbabahagi po ng kaalaman at syempre yung kahalagahan po ng sapat na tulog para sa kalusugan. Yan. Celine, Joshua, i-remind mo sila, bilis. I-remind mo, fa-flash sa'yo, kailangan matulog rin ang pantog. Yes, tulog kailangan din. matulog ang pantog. Huwag kayong inom sa gabi. Kaya always keep in mind yung tips po ni Dr. Joseph Lee. At syempre, lagi nating alagaan ang ating sarili at katawan kasi dapat healthy tayo. That's right. Nako.